Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night. Hindi bro. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Grace-Oriented Life Development mga kapatid versus Seventh-day Adventist Church. Dito sa topic na patutunayan ng ating affirmative na salvation is by grace through faith alone mga kapatid. So affirmative natin si Pastor Jeramil Amlon ng GOLD, at negative naman si Brother Erwin mga kapatid ng Seventh-day Adventist Church. Yung ating setup ng debate, standard ito na setup. Hindi pala. Ano pala to? Request 10 minutes na presentation, 10 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 10 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, since bago lang si Brother Erwin Velasco mga kapatid sa ating Russia TV, so basahin ko lang ng buo. Rule number 1 natin, ang limit sa pagsagot mga kapatid. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy pa din hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Ang unang lalabas mga kapatid sa inyong bibig ay ang categorical, at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3 natin, yung 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataong magpaliwanag ng 10 segundo, at yan na yung pinakasagot niya sa tanong.
Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ayon sa tanong. Sasagutin mga kapatid ang tanong na naaayon sa tanong. Kung ang tanong ay sino, naghahanap ito ng pangalan, at kung ang tanong naman ay saan mababasa. So we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talata. Ngunit ang sagot na wala ay tinatanggap pa din na valid answer. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag na katunggali, at during first cross-examination, pag nabanggit ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan o mga ganitong kahulugan, ay automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa 2 warning. Ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, objection at clarification limit. Bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang then every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi pinapahintulutan ang pagbanggit o panlalait sa physical na anyo, gaya ng hugis ng katawan, kulay ng balat, at iba pa. Hindi rin pinapahintulutan ang mga pagmumura na alam natin mga kapatid. Ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 10, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So mga ganyang tanong mga kapatid, hindi ko papahintulutang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, hindi pinapahintulutan mga kapatid na magtanong ng personal at sensitive question, ngunit pwede ding tanggihan ng ating sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, moderator special authority. Bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga para si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate natin ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sa ngayon po, moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sa ngayon po, moderator. Okay, so before natin simulan ng ating debate mga kapatid, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating live audience at konting preview paano ba nabuo ang topic na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Jeramil Amlon. Suki po dito sa Russia TV sa mga debates. Actually, ako po yung hinahamon ng ating kausap na si Brother Erwin. At siyempre, hindi natin tinatanggihan yung mga ganitong topic. Kasi napaka-importante ito, lalo na't patungkol sa kaligtasan. So, yung topic namin is, salvation is by grace through faith alone. So, ang kaligtasan raw ay sa biyaya, makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang or alone. So, sana may makuha kayong aral at hoping na at dyan, makita nyo talaga na bakit faith alone at walang ambag or walang idagdag, bakit faith alone. So, mamaya ipapaliwanag natin para maintindihan nyo kung bakit ganito yung, bakit affirmative ako. Magandang gabi at maraming salamat. Okay, at syempre dako din tayo sa tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Ayun, magandang umaga po. Ayun, magandang umaga. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Brother Erwin Biloso. And
titindigan ko po ang topic na ang kaligtasan ay hindi sa pananampalataya lamang. Mamaya papakita ko yung mga claims kung bakit hindi ako naniniwala ng kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. So simulan na natin ang ating debate mga kapatid, at kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon, at mga kapatid, please like and share, mag-react kayo mga kapatid sa ating live, mag-comment kayo mga kapatid, dahil mamaya babasahin ko kung ano yung sa tingin nyo yung pumapabor sa debate natin ngayon. So mga kapatid, simulan na natin, at ang topic ngayon again ay salvation is by grace through faith alone. Pastor Jeramel Amlon ng JOLD. Your time start now, Pastor. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ako po ang affirmative sa paksa na salvation is by grace through faith alone. So, magandang paksa ito kasi sumisintro po ito sa topic patungkol sa kaligtasan. So, unang-una, intindihin muna natin yung paksa. Salvation is by grace, meaning yung kaligtasan ay dahil nga po sa biyaya. So, salvation, kaligtasan, soteria. So, ibig sabihin nun, dapat maintindihan po natin na yung kaligtasan, bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan? Saan tayo niligtas? Di ba? Kailangan yun. Kasi kung hindi natin alam yung status natin noon, bakit tayo iniligtas, ay talagang hindi natin alam bakit through faith alone. So, at isa pa doon, napaka-importanting topic din po na malaman natin na ang kaligtasan is by grace. Kasi kapag hindi mo naintindihan yung grace, talagang malilito ka. Talagang dagdagan mo ng gawa. Kailangan iisipin mo talaga na may ambag ka sa kaligtasan doon sa iyong mga gawa kung hindi mo naintindihan yung grace. So, dito muna tayo sa pagkaalam kung ano pala yung estado ng tao noon nung hindi siya ligtas. Dito sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 10, nakapaloob na po dito yung kaligtasan ng tao, yung history ng tao. Okay, titingnan ko muna itong aking notes kasi sandali lang. Ganito po. Dito po nakapaloob kung ano ang estado ng tao noon nung hindi siya ligtas. Dapat kasi alam natin ano yung estado ng tao noon, bakit siya iligtas ng Diyos, bakit siya naligtas, at paano, sa anong paraan siya naligtas, at anong kaligtasan ang nakamtan niya. Yan ang mga mahalagang maintindihan natin ngayon. So alam naman natin sa verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. So kung napakinggan niyo yung debate ko dati doon kay Unite, pinapakita ko doon yung part ng law, bakit hindi siya makapagliligtas sa isang tao. Because sinabi ko doon, the law is the knowledge of sin. So, sunod nating ipapaliwanag itong dito sa verse 5, verse 4, but God who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us. So, yung Diyos natin, dahil mahal niya tayo, alam niya na tayo'y makasalanan. Ipinakita na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay walang taong ligtas. At ipinakita doon na ang tao ay makasalanan. Kaya kung babasahin mo sa Romans 3 chapter 3:23, for all have sinned and come short in the glory of God. Ibig sabihin nun, hindi talaga kaya ng tao makamtan yung kaligtasan. Bakit? Fall short. Ibig sabihin, hindi niya kayang abutin yung standard na yun. Ito yung kagandahan eh. Ibibigyan ko kayo ng example. Ilang ulit ko na to pinapakita sa inyo. Ito yung tao, mababa. Nasa baba yung tao. Kapag sasabihin ko, for example, yung bata, sasabihin ko, tumalon ka nga.
abutin mo itong ballpen, tapos yung bata maliit, kahit anong pagsisikap ng bata na abutin yung ballpen, talagang hindi niya maabot. Kasi bata siya eh. Tapos limited lang yung talon niya. Hindi niya talaga maabot. Ito yung grace. Yung grace, binigay ng Diyos dahil hindi mo kaya. Ganun yung grace. So ibig sabihin ganito yan. That is unmerited favor. Supposed to be, yung destination talaga natin is through damnation in hell. Kasi nga, makasalanan tayo. God who is rich in mercy, mahal niya tayo. Pinadala niya ang kanyang bugtong anak ni si Jesus Christ na matay doon sa krus para sa atin. Yung biyaya, yun ang biyaya na kaligtasan sa pamamagitan kay Jesucristo na namatay para sa atin upang mabigyan tayo ng kaligtasan at makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 6, ang sabi dito, hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace and in his kindness toward us through Christ Jesus. And verse 8, ito yung sinabi, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. So bakit sinabi ko nga, for salvation is by grace, yung kaligtasan biyaya, bakit? Hindi kaya ng tao, makasalanan ang tao, niregaluhan tayo ng kaligtasan sa pamamagitan kay Jesus Christ na namatay doon sa cross para sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan lang talaga sa Kanya. Hindi sa atin. At matatanggap yun. Anong sabi dito? Through faith. Matatanggap siya through faith, not of works. So bakit faith alone? Wala tayong ibang babasa rito kung anong paraan. Makamtan yung grace. Ang sabi lang dito, through faith and not of works. So maganda rito. Kung babasahin natin talaga, ganito yun. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Hindi raw sa iyong sarili. Kasi kapag gumawa ka, galing na yan sa iyong sarili. Hindi na yan galing na yan sa iyong gawa. It is the gift of God. Yung kaligtasan raw ay regalo ng Diyos. Hindi dahil sa iyong gawa upang wala kang maipagmamayabang. So, masakit man isipin, kung ikaw ay nag-iisip na makamtan mo yung kaligtasan sa pamamagitan ng iyong gawa or dagdagan mo ng gawa yung faith mo para maligtas, yan ay kahambugan. So, dito sa kausap ko ngayon, baka malito ka, baka itanong mo sa akin mamaya na yung living faith. For example kasi, yung pinag-usapan ko dito ngayon ay saving faith. Ang saving faith kasi ganito, tanggap ko sa sarili ko na wala akong magawa para maligtas. Faith is total trust in the Savior. Faith is not the Savior, but faith in the Savior. Bakit? Alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Kaya naniwala ako doon sa tagapagligtas ko na si Jesucristo. Hindi sa ating gawa. Yan ang faith. That is not just simply believing. Kasi pwede kang maniwala, pero ayaw mo mag-trust. Faith. Napakalalim po ang ibig sabihin ng faith. So, for example, kapag sabihin niya, yung faith mo ba magre-resulta ng mabuting gawa? Of course. Ang tawag dyan, living faith. But yung gawa na yun ay walang kinalaman sa kaligtasan mo. That only a fruit of your faith. Kasi resulta na yun sa pagiging ligtas mo at dahil sa pananampalataya mo. At ang faith na yun, talagang magre-resulta ng gawa. Gagawa yun. Pero yung gawa na yun ay walang kinalaman sa kaligtasan. Kasi ang sinampalatayaan mo, yung ginawa niya. Okay? So, kaya nga sa verse 10, pag sinabi dito sa verse 10 ng Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So, bakit? Paano ka gagawa ng mabuti kung hindi ka ligtas? Hindi ka aya-aya sa Diyos kahit anong gawa mo kung hindi ka ligtas. Dapat ligtas ka muna. So,
bilang pagdaragdag doon sa aking presentasyon about sa faith alone, dito na tayo sa faith alone. Itong sinabi ni Apostle Paul. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. So, kung si Abraham raw ay na-justified by works, mayroon sana siyang ipagyayabang, but not before God. Ano ang punto ko dito? Sa mata ng Diyos, faith lang talaga. Pero sa mata ng tao, hindi niya makikita yung faith mo kung walang gawa. Kailangan niya talaga makita ang iyong gawa. So, ganun lang. Ganun lang kasimple yung ating presentation. So, mamaya, dagdagan ko mamaya, ang patungkol sa buhay ni Abraham, kung paano siya naligtas, at paano siya inaring ganap, at paano siya naligtas nga doon sa nangyari sa kanya doon sa Genesis chapter 15 nung sumampalataya siya at doon sa pag-alay niya kay Isaac. Mamaya ipagpatuloy natin. Ready na ako, Bro Rasha, sa first cross-examination po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa 10 minutes na unang pagtatanong ng ating negative. Brother Erwin Veloso ng Seventh-day Adventist Church. Your time start now. 10 minutes. Okay, Pastor, sabi mo, yung Efeso 2:8 sa 9, sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ang tanong ko rito, ano itong kaloob na hindi mula sa inyong sarili? Ito yung gift ng Diyos na kaligtasan na galing through Jesus Christ na namatay sa cross para sa atin. Ibig sabihin nun, yung kaligtasan. Yung kaligtasan. Okay. Yung grace, yung biyaya. Hindi yun galing sa ating sarili. Next question. Okay. So, maliwanag dito sa Efeso 2:8 na ang tao ay walang bahagi doon sa ginawa ni Kristo sa kanyang pagliligtas sa krus. Nung kanyang binigay ang kanyang buhay, inalay upang sa katubusan ng sangkatauhan, doon sinasabi na walang bahagi ang tao. Pero after noon, Pastor, after na niligtas tayo ng Panginoon na isang beses, sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, makakamit ang kaligtasan na inaalok. Ito bang statement sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ba ay bahagi ng tao o bahagi pa rin ng Diyos? 10 seconds kasi may dalawang view kasi yan eh. It could be yung faith ay galing sa Diyos. It could be galing sa tao yung pananampalataya. Kasi yung pananampalataya comes from hearing. Next question po. So, kung galing sa tao at ang tao ang magpe-perform ng pananampalataya, ito marahil yung kanyang bahagi para makamit niya yung kanyang kaligtasan. I'm talking about yung after na to ng ginawa ni Jesus Christ, kasi inuutos to na sumampalataya tayo sa kanya. Dito ko ini-emphasize, Pastor, na itong utos na sumampalataya, ito ay ang tao yung magpe-perform na to o ang Diyos? Okay, siyempre yung tao yung mag-response. Mag-response siya through faith at not of works. Kaya nga faith alone pa rin siya. Kasi yung response mo through faith and not of works. Yung response kasi, that is not meaning, hindi ibig sabihin na works yan. Yung response ay, that is, utos yan na susundin mo through faith and not of works. Naligtas ka through faith. Not... Okay, nabanggit mo kanina na walang bahagi ang tao sa kaligtasan. Yes.
Naniniwala ka, Pastor, sa pagbibinyag, di ba? Siguro mamaya mo itanong sa akin yan kung sa second rebuttal. Papunta tayo doon sa baptism or pagbibinyag. Oo, sige. Sabi mo kanina, yung maniwala, pwede daw maniwala pero walang trust. Sabi mo kanina. Yes, pwede. For example, si Satanas, pwede siyang maniwala pero wala siyang trust doon na siya yung tagapagligtas. For example, naniwala ako kay Jose Rizal. Naniwala ako na hero siya. Pero hindi ko tinatrust doon yung sarili ko na siya yung tagapagligtas ko. Iba yung faith eh. Mas malalim yung meaning. Next question. Ito, babasahin ko yung yung James 2:24, Pastor. Sabi rito sa 14 muna, ano ang pakinabang mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Mamaya sasagutin natin yan sa second rebuttal kasi sa rules natin, kapag hindi nilatag, hindi natin pwede sagutin yun. Next question. Automatic next question, hindi pa daw yan nilatag. Okay, doon sa Efeso 2:8, gusto ko lang liwanagin, Pastor, na nagkasundo tayo doon na yung ginawa ng Kristo na magligtas sa sanlibutan sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay. Dito walang bahagi yung tao sa ginawang ito. Pero after nito ay kinakailangan sumampalataya ang tao. So, yun lang. So, sagutin ko, kaya nga wala talaga tayong ambag doon sa ginawa ni Jesus Christ, sa ginawa ng Diyos para sa atin. Inoffer niya ang kanyang anak para mamatay para sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Yung sa atin, yung response natin is through faith and not of works. Kaya nga, ang paksa natin ay salvation by grace through faith alone. Kasi walang dagdag doon na gawa doon sa pananampalataya. Yun ang response natin. Faith lang talaga. Walang gawa. Wala na, bro. Wala na. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng negative. Dako tayo sa unang presentasyon ng ating negative, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi dito ni Sispo Lacopa, sabi niya, anong meaning nung gold secta yon? Question. Emi Alfonso, may sagot si Bro Jeramil dyan. Alam na nito mga verses gagamitin ng mga SDA pangontra. Shoutout kay Pastor Elmer Chavez, sa way of questioning ni Erwin ay malayo ang chance niya na matibag ang paksang salvation by faith alone. Ito din kay Brother Abila Leonard Aroy, SDA na doctrine ni Pastor Amlon. Natuto na sa SDA. Kaka-debate niya. Need pala ng response sa faith na may pagsunod sa utos huli. Shoutout din kay Jeffrey Opong, Westlake. Wala mang faith alone doon sa Efeso 2:8 verse 10. Diba bro Abila? Bagsak na naman. Shoutout din mga kapatid kay Reggie de la Cruz, ginagawa ng sariling sagot, kaloob, kaligtasan, naunawaan mo ba ang salitang kaloob? Nagpapatawakan niyan Amlon. Shoutout din kay JR Obenza, palpak ang analogy doon sa bata, binigay ang ballpen di daw naaabot. Pero itong si Amlon, binigay ng kaligtasan, di ba niya naabot? Anong klaseng Diyos yan naglalaro? Sabi ng Diyos niya
Ito, abutin mo. Oops, di niya maabot. Ganyan ba ang Diyos mo? Naglalaro? Palpak na analogy. Dapat ang konklusyon niya, wala siyang kaligtasan dahil naaabot. Shoutout din kay Hispix. Sabi niya, lumalabas na yung mga ego. Mord, ikay, hilig nyo magdagdag. Walang alone sa save by grace through faith. False doctrine ng baptist. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Di nyo lang naunawaan ang Ephesians 2 verse 8. Inutil ka kasi, Amlon. Shoutout din mga kapatid kay Jeffrey Upong. Ayan. So, Papa Jim, watching daw siya. Erwin de la Cruz, yung cross ng SDA pang supot. Okay mga kapatid, dako tayo sa ating presentation. Brother Erwin, your time starts. Okay, liliwanagin ko lang yung topic ay salvation is by grace through faith alone. Pinatutunayan ng katunggali ko ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ginamit niya ang Efeso 2:8-9 na dito ay talagang faith alone. Pinagdidiinan niya na faith alone itong Efeso 2:8. Pero kung titignan niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang ginamit na statement dito is true faith. Walang dinagdag na alone. Iba kasi ang magiging ibang ibig sabihin kapag sinabing faith alone ang statement. Dahil kung faith alone, hindi na sana ito magiging wala na sana itong freedom of choice. Dahil ang kaligtasan na sinasabi rito ay matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang pananampalatayang ito o ang utos na sumampalataya dito ay gagawing pagpili ng isang tao. Hindi ito automatic na nasa iyo, kundi ito ay didesisyonan mo kung ikaw ay sasampalataya o hindi. Kaya nga sabi sa John 3:16 kung ang sino man sumampalataya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, merong gagampanan ng tao sa kanyang personal na kaligtasan. Pero dun sa yung sinasabi ko mga kapatid na ginawa ni Kristo sa cross, doon walang bahagi ang tao. Pero after nun, na niligtas na tayo ng Panginoon, dito nyo na inuutos na kailangan sumampalataya ang bawat tao upang siya ay maligtas. Kaya nga, kahit anong gawin ng Kristo na sabihin niya sa tao na gusto kitang iligtas, pero kung hindi ka sasampalataya, eh hindi mapapasayo ang kaligtasan na inaalok. Kaya nga itong Efeso 2:8, merong bahagi rito ang tao dahil iniuutos ng Panginoon na sumampalataya ka. Bakit ang kita nyo mga kapatid? At ganyan din yung sinasabi ni James dito sa Santiago 2:14 na ang sabi rito, ano ang pakinabang mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya ngunit walang mga gawa, maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Sa 21 ang sabi niya, hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Pinapaliwanag dito ni Santiago mga kaibigan na ang pananampalataya ay laging magkatali, hindi mapaghihiwalay ang pananampalataya
at saka gawa. Kaya nga, hindi ako naniniwala na pananampalataya lang, Pastor, dahil sinasabi rito kinakailangan magre-respond ang tao. Saka sinasabi ng Panginoon, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin niyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, meron talagang gagampanan ng tao para makamit niya ang kanyang kaligtasan. Wala nang argumento dun sa sinasabi niya na niligtas tayo sa cross. Doon talaga wala tayong bahagi. Pero after nun, ay inuutusan tayong sumunod. At kung hindi tayo susunod, ano mangyayari? Ay kapahamakan po ang mangyayari. Dahil sinasabi sa aklat ni Juan na ang hindi susunod ay mapapahamak. Ano? Ibig sabihin may kaparusahan sa mga hindi susunod sa kanyang mga utos. Magkakaroon Sabi tayo dito mga ng kapatid sa Galatia 3:24, sabi rito, kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kita nyo mga kapatid, merong bahagi yung kautusan. Anong bahagi niya? Taga-disiplina. Upang tayo maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga yung pananampalataya, talagang laging may kalakip na gawa. Kapatid, hindi po pwedeng walang gawa yung sinasabing mananampalataya. Dahil sabi nga ni Pastor, po pwede kang manampalataya pero wala kang pagsunod, wala kang trust. Sa salita lang yun. Kasi ang tunay na nananampalataya ay sumusunod kay Kristo. Ilang oras pa ako, bro? Yan, ang sabi pa rito sa Santiago pa rin, nakita ninyo na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ito, verbatim, nakalagay dito Pastor, nakalagay dito sa 24 na ang tao ay aariing ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Buti pa dito, yung topic natin naaayon dahil nakasulat dito, letra por letra, na ang tao ay hindi aariing ganap sa pananampalataya lamang, kundi kailangang merong gawa. Ganon din si Abraham na ginamit niya example. Hindi magiging ganap ang kanyang pananampalataya kung hindi niya sinunod yung inuutos sa kanya. Dahil ang kapahayagan ng pananampalataya ay may kalakip na pagsunod. Maliwanag po yan mga kapatid, ng pananampalatayang tunay ay kinakailangan sumunod kay Kristo sa kanyang mga ipinag-uutos. So, sabi niya, wala daw bahagi ang tao sa kaligtasan, pero sumusunod naman sila sa pagbibinyag. Di ba kung pananampalataya lang, bakit pa kailangang binyagan yung tao? Dahil sinasabi sa Bible, di ba, na maliban na ang tao ipanganak muli, hindi siya magmamana ng buhay na walang hanggan. Yung bang pagbibinyag sa kanya, hindi ba yun gawa ng tao? Hindi ba yun respond sa kanyang pananampalataya? So, yun mga kapatid, kailangan talaga merong gawa. Hindi pwedeng
walang faith alone sa ano na doktrina sa Bible. Yun lang, yun lang. So diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative at dako tayo sa 10 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Jeramel Amlon ng GOLD. Your time start now, Pastor. Tanong. Bro Erwin, ito yung unang tanong ko. Ito yung unang tanong, ano. Naniniwala ka ba na ikaw ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa? Naniwala ka? Yes or no? Hindi nga ako naniniwala eh. Kaya nga kailangan may gawa eh. Okay, kasi sitas lang yung binasa ko. Sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa magagawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Tinututulan mo ba ito, Bro Erwin? Yes or no? Hindi ko yan tinututulan. Hindi ko yan tinututulan. Dahil yan, Pastor, ay pumapatungkol sa ginawang pagliligtas ni Kristo. Doon tayo walang bahagi. Okay. Dito kasi, naligtas siya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa. Nung sumampalataya ka, Bro Erwin, ano ba yung hindi mo ginawa? Pakiulit. Time stop pa Okay. ulit. Sabi dito sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sabi dito, hindi sa mga gawa. So nung sumampalataya ka, bro, ano dito, kasi sabi dito, hindi sa mga gawa eh. Ano yung hindi mo ginawa nung sumampalataya ka? Ano daw? Ano hindi ko ginawa? Yes, bro. Wala. Wala daw. Next question. Okay. So ano ang ginawa mo kung sasabihin na hindi sa mga gawa ka naligtas? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko para maligtas? Okay, ulitin, clarification lang, Bro Rasha. Oh, okay, proceed. Medyo magulo yung tanong. Sige lang. Clarification daw. Pastor Jeramel. Proceed. Sabi kasi dito, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa. So kung hindi sa mga gawa, naligtas yung tao, ano pala ang ginawa mo para maligtas? Ano daw yung ginawa mo para balik? Nanampalataya. Next question. So, ayun. Okay. So, nanampalataya ka. At sabi dito, at hindi sa mga gawa. Ano ang hindi mo ginawa? Ano yung hindi ginawa? Ulitin ko yung sagot ko. Yung sinasabi diyan sa verse 9, Pastor, ay tumutungkol diyan sa pagliligtas ni Kristo doon sa krus. Diyan tayo walang bahagi. Objection, Bro Rasha. Malinaw naman yan. Sinabi ko naman yan kanina. Time stop muna. Unahin natin ang objection, Pastor. Ano ba yan? Paglilinaw o sagot na? Kasi iba yung paglilinaw eh. Ipasok niya doon sa objection kung nag-o-object siya. Para Okay. Tama. Yung nag-object lang si Pastor Jeramel doon sa word na paglilinaw, kasama ba yun yung sagot or talagang naglilinaw ka? Pastor, Brother Erwin, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? Matol ka na, brother. Okay, so sa akin kasi, once na hindi talaga tumatawag ng moderator, yung mga salitang yon ay kasama yon sa kanyang sagot, ha? So ganito, since naputol si Brother Erwin doon, again bro, ang tanong, ano daw yung hindi mo ginawa? Tama ba? Yes. Proceed, Brother Erwin, sa sagot. Ano ang hindi ko ginawa? Yes, bro. Wala nga eh. Next question, wala. Okay. So, wala kang. So, ibig sabihin,
naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya at wala kang ginawa. Yes or no? Yes or no? Mali. Naligtas ako dahil sa ako'y nanampalataya. Ang liwanag naman sa pamamagitan ng pananampalataya. Itong sa pamamagitan ng pananampalataya, requirement to para maligtas ang tao. Next question. 20 seconds. Okay. Requirement na ikaw ay sumampalataya at hindi sa gawa. Yes or no? Yes or no? Gawa nga yun Yung pagsampalataya ay isang uri ng gawa. Okay. Utos kasi yan Wait bro. lang. Utos yan Yung sampalataya Sumampalataya kaya utos yan. Kaya gumagawa ang tao dyan. Okay. Paano ba ginagawa yung hindi sa gawa? Ano daw ginawa yung hindi sa gawa? Paano ginawang hindi sa gawa? Liwanagin mo yung tanong mo. Ang linaw ng... Okay. Paano yung sinasabi? Okay, ganito. I-clarification natin para hindi kayo nag-uusap pa. So, Okay. Bro Erwin, yung clarification mo, ano daw yung ganun, Brother Jeramil? Ginawa, hindi ginawa. Based ko sa verse, bro, Ephesians chapter 2, 8 and 9. Kasi, ang stand ko kasi, faith alone, sa pamamagitan lang ng pananampalataya at hindi sa gawa. At nakabase tayo sa verse. Kaya ang tanong ko kasi, naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi kasi dito sa Ephesians chapter 8 and 9, at hindi sa gawa. So kaya ang tanong ko, kasi naligtas ka doon sa sa pananampalataya at may ginawa. So ano pala yung ginawa mo kung hindi sa gawa? So ano daw yung ginawa mo? Oh. Bro Erwin, ano daw yung sa ginawa mo? Proceed, bro. Ito, misleading kasi, pastor. Ito, ang sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili at hindi mula sa inyong sarili. Sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang Next sino question, man. 20 seconds. Next question. Okay. Ang mababasa ba dito sa sitas na pinag-uusapan natin, faith alone or faith lang? Talaga ang mabasa dito. Faith alone or faith? Faith, walang alone, faith only. Nakalagay diyan true faith, walang alone, walang karugtong na alone. Wait lang, Pastor Jermel. Sumasagot pa. Faith, proceed lang, Brother Erwin. Ayun, ang tanong niya kasi kung faith lang, nakalagay naman talaga dito, faith. Wala namang karugtong na alone, dinadagdagan mo lang, pastor So, faith only. Next question. So, doon lang ako magtatanong, tama na yun. Okay. Okay na yun. Okay na yun. Okay. So diyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng ating debate. Dako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Erwin De La Cruz, sabi niya, tinutulungan na ng moderator ang negative. Shoutout din kay Elmer Chavez, tapos na ang boxing, wala nga daw siyang ginawa. Shoutout din kay Jose Bayre, sa akin nyo iulot yang si Amlon. Shoutout din kay Rolly Mina, talo na naman si Osas Jeramil kasi babaero siya. Shoutout din kay Dante Limpag. Talaga si Erwin ang hina ng IQ. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez na nampalataya daw siya para maligtas at wala nga daw siyang ginawa. Therefore, butata na si Erwin. Shoutout din kay Emi Alfonso. Sa SDA yung pag-response mo na sumampalataya is an act. Unawa ko. Shoutout din kay Pastor Alexander Santos, naloko na. At dito din kay Erwin De La Cruz, sabi niya, Ruben, bigyan mo nga ng energy drink yung kosa mo, Ruben. Shoutout din kay Dante Limpag, requirement pala ang pananampalataya at hindi sa gawa. Shoutout din mga kapatid dito kay Ruben Nankilada, talo na naman si Elmer Chavez dyan. At Pastor Iggy Boy Kilat, sabi niya, huli. At dito kay He Speak, magulo daw yung tanong. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. At again, ang topic natin ay patungkol dito sa salvation is by grace through faith alone. Pastor Jeramil Amlon, rebuttal 10 minutes. Your time start now. Okay, magandang gabi po sa lahat. Bro Erwin Doso, alam mo, debate ito.
Dapat mabilis yung utak natin, mabilis tayo mag-isip, no? Kasi napaka-sensitive ng topic na ito. Mahirap talaga lusutan to, Bro Erwin. Kasi ang karugtong kasi ng sitas doon, yung words doon ay hindi sa gawa. So kapag sinabi kasi natin na naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Kasi yung tutol ka kasi sa faith alone eh. Yung verse mismo ay faith alone yun. Ang thought ng verse ay faith alone. Alam mo, ang dami ko pa sanang itanong sa'yo eh. Pero tinigil ko na. Kasi alam mo, sa buhay pa lang ni Abraham, kung napunta tayo doon, tapos na naman ang boxing. So, narinig nyo naman ang sagot, ano? Na yung tanong ko, tricky yun. So, hindi mababasa ang faith alone. Ang mababasa lang talaga ay faith lang. So, ano ang sagot niya? Yes. Walang faith alone dyan. Ang mababasa lang talaga dyan ay faith only. Tama ako. Faith only. Kaya nga, faith alone. Kasi faith only. Faith lang yung mababasa doon. Kaya nga, sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, andyan na yan. Kumpleto na yung thought ng faith alone. Hindi mo talaga matutulan yan. Kapag sinabi kasi, for example, for by grace are ye saved through faith. Diba? It is the gift of God. Not of yourself. It is the gift of God. Not of works. So, ibig sabihin ganito. Ganito yan Bro Erwin. Kasi walang idadagdag doon sa faith. Kasi nga, not of works. Ano ba yung idadagdag mo na works? Not of works nga eh. Kaya faith alone yun. So, ganito yun. So, kaya, kanina, dapat masanay ka sa technical na debate. So, alam to ni Bro Ruben ng Kilada. Kasi kilala ako niyan eh. So, ito yan. Isipin mo, yung tanong ko, kahit 2 seconds, dapat mabilis yung utak mo. Kasi doon sa tanong ko, di ba, negative ka na hindi faith alone, dapat may gagawin ka. Kasi kapag, yun ang ano eh, yun na, negative ka doon sa paksa eh, na dapat hindi lang faith alone, dapat may gawa rin. So kasi doon sa sitas, ganito yung sinabi, sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. So ibig sabihin, nilito lang kita para mahuli kita kung gaano kabilis ka mag-isip. Kasi paano ka ba mananampalataya na hindi gumawa? Oh, mahirap yun. Kasi nga, dididiin ko sa'yo na talagang walang gawa para maligtas. Kasi kung mananampalataya ka, walang kinalaban talaga ang gawa. Kasi wala ka talagang gagawin. Faith lang. Kaya nga faith alone eh. So, ang problema sa'yo, hinuli kita eh. Faith alone ba ang mabasa dyan o faith lang? O, di, nahuli ka. Logic yan. Mag-ingat ka sa susunod. So, hindi ko naman sinabi na natalo ka or nanalo ako. Ang sa akin lang, para sa susunod mo na debate, mag-improve ka. Saka, para kumbaga ma-improve natin yung ating style sa debate. Ngayon, balik tayo sa pagtuturo. Ito lang naman talaga yung goal ko, na maturuan natin itong mga kaibigan nating SDA. Lately, naturuan natin si Bro Leonard Abila, at ngayon tuturuan naman natin si Bro Erwin. Ganito yan, Bro Erwin. Pag sinabi kasing through faith and not of works, ibig sabihin nun, wala ka nang pwedeng idagdag na works doon sa faith. Di ba? Kasi nga, wala na yung not of works. Faith only. O, ikaw na yung may sabi kanina. Faith only. Bakit? Kasi ang kaligtasan nga, biyaya, bigay ng Diyos. Ang matindi pa dyan, Bro Erwin, sabi sa Romans 11, chapter 11, verse 6, For it is by grace, it is no more of works. Kasi kapag biyaya raw, ay hindi na yan sa mga gawa. Ngayon, ang problema mo lang kasi ngayon, yung pag-iisip mo kasi, yung pananampalataya talaga ay magbubunga ng mabuting gawa. Wala tayong pagtatalunan dyan. Pero yung bunga ay resulta na yun sa pananampalataya at sa pagiging ligtas mo. Kaya nga Ephesians chapter 2 verse 10, lalakad na tayo doon sa mabuting gawa. Kaya nga pagdating sa James chapter 2, pinuprove dyan ni Santiago, alam mo kasi, ang James chapter 2
ang Book of James ay sinulat yan patungkol doon sa 12 tribes of Israel. Ang purpose kasi ni James yan, sabi na, di ba may pananampalataya na kayo? Ipakita nyo ang iyong pananampalataya. Ipakita mo sa akin. Basahin mo, James chapter 2:18. Kasi ang purpose kasi dyan ni James, sabi niya, kung may pananampalataya kayo, dapat ipakita nyo. Kasi ang totoong pananampalataya talaga ay makikita sa gawa. That is only a proof of genuine faith, not faith to be saved. Hindi ganun. Kaya nga, kini-question palagi ni James, ano ba yung faith nyo? Faith ba? Kasi hindi makikita yung mga gawa. Pero yung gawa doon ay walang kinalaman yun sa kaligtasan. Ngayon, balik tayo doon sa Romans chapter 4. Kasi dapat maintindihan nyo itong dalawang senaryo Ang Romans chapter 4 verse 2, ito yung sinabi. For if Abraham was justified by works, he has nothing to boast about, but not before God. So, ito yung comparison, bro, Erwin. Dapat maintindihan nyo ito. At sa mga kaibigan nating SDA na ang purpose ko talaga, napaturuan ito sila, kagaya nila ni Westlake, na Leonard, para maintindihan nyo talaga. Ito yung, ganito yun. Kung si Abraham raw ay na-justified by works ha, he has something to boast. Maipagmamalaki siya. But not before God. Ngayon, pagdating sa James chapter 2, bakit gustong makita ni James yung faith nila? Kasi patungkol yon sa justification before men. Ang ibig sabihin nun, kasi ang tao kasi ganito yan, ang tao kasi hindi makikita yung pananampalataya mo kung wala kang gagawin. Ang proof lang ng faith ang makikita ng tao. Pero yung Diyos, nanampalataya ka, kahit imposible naman. Ano ba? Sa anong paraan ka ba manampalataya? Sa kuan ba? Sa automatic ba may gagawin ka? Hindi. That you are giving your trust to Him. Alam ng Diyos ang totoong pananampalataya mo. Hebrews 11:1. Hindi makikita yung faith. It is only the evidence. Yung faith lang talaga yung ebidensya of the things which are unseen, hindi nakikita. Yan, ang faith lang talaga yung evidence. At hindi nakikita yun. Dapat yun ang pag-aralan nyo. Ngayon, pagdating kay Abraham, alam nyo ba, bro Erwin? Si Abraham, justified na. Genesis chapter 15, verse 6. He is declared righteous. He counted it to him for righteousness. Genesis chapter 15, verse 6. Ang pag-alay doon kay Isaac ay Genesis chapter 22. Hindi nyo alam yun, naturuan natin yung mga kaibigan nating, makinig kayo mga SDA. Sa Genesis chapter 22 pa, inalay si Isaac. So ibig sabihin doon, yung pag-alay ni Isaac dahil nga may pananampalataya na siya. That is only the result of his faith. Di ba? Nakuha mo na. Ngayon, bro Erwin, ganito na lang ang problema mo. Ang problema mo na lang, nalilito ka lang. Ang gagawin mo, magtiwala ka doon sa gawa ni Kristo na wala kang magawa para maligtas. That is faith na totally trust doon sa kaniyang ginawa kasi wala kang magawa. Ganun yun. Ganun yung faith. Kasi hindi mo kaya maligtas. Kaya kailangan mo siya bilang tagapagligtas kasi hindi mo kaya. That is trust. Paano ka mag-trust ng bagay kung alam mong kaya mo? Di ako na lang. Kaya nga nag-trust ka kay Jesus Christ kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya, na tanging siya lamang ang tagapagligtas. Huwag niyong iseksik yung mga kautusan. Huwag kayong babalik doon. Andito na tayo sa biyaya. Huwag kayong bumalik doon sa mga bagay na, kumbaga, walang naging matuwid doon. Dito na tayo sa kaligtasan sa biyaya. Mamumuhay sa biyaya. Tayong mabuti na. Tayong mababait. Hindi babaero. Hindi magnanakaw. Bakit? Andito na sa biyaya. Binago na ng buhay. Binago na yung buhay ko ng Diyos. Binago na siya. At saka, yung mga SDA, sana mabago na rin kayo. Kasi sumusunod pa rin kayo sa kautusan na hindi kayo pwede maging mabuti. Bakit? Ipinakilala lang doon sa inyo kung gaano kayo.
at lalo pa kayong sumama. Nandito, lipat kayo sa grace. Lipat Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative Pastor Jeramil ng GOLD o Grace Oriented Life Bruno? Ano Grace Oriented Life Development. Life Development, ayan. So, dako tayo mga kapatid sa 10 minutes na pagtatanong. Brother Erwin Veloso ng Seventh-day Adventist Church, Second Cross. Your time start now. Ayan, sa Pastor, sa Galatia 3:21, ang sabi dito, ang ibig bang sabihin nito ay salungat ng kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi, sabi niya, no? Kung ang kautusan ibinigay ay nakapagbibigay buhay, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Ibig sabihin ba, mali si Pablo rito? Tama si Pablo, mali lang yung paggawa mo. Basahin mo ang buong context. Lang na naging matuwid sa pagsunod. Basahin mo. At saka yung topic natin bro, faith alone. Kapag ituloy mo pa dyan, mag-object na ako kasi yung topic natin faith alone, hindi law. Pag-isipan mo yung pinag-uusapan natin. Huwag kang malito. Balik tayo sa faith alone. Next question. Kaya nga, tinitindigan ko na yung yung topic natin ay hindi sa pananampalataya lamang. Kaya nga kasama yung kautusan eh. Kaya pwede itong tanungin dahil ako, tumitindig ako na hindi sa pananampalataya lamang. Okay. Sabi mo ay walang bahagi ang gawa ng tao. Pero mababasa natin sa Apokalipsis 22:12. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ano, Pastor, ang sinasabi rito na gagantihan ang kanyang at ibibigay yung kanyang gantimpala sa mga tao? Ano yung basehan ng pagbibigay ng gantimpala rito? Of course, ba? Kasi gantimpala yung pinag-usapan dyan eh. Hindi gift. Kasi ang kalitasan kasi gift. Ang gantimpala, reward. I-connect mo yan bro sa 1 Corinthians chapter 5. Andun yung mga gawa ng tao na magkaroon ng gantimpala. So gantimpala, iba yung gantimpala sa kaligtasan. Next question. Sabi mo, iba yung gantimpala sa kaligtasan, tama? Yes, kasi malinaw sa Ephesians chapter 2, 8 and 9. Yung kaligtasan dyan ay gift. And sa Romans chapter 6, and the gift of God is eternal life. Yung gift ng Diyos ay eternal life. So, ayun na, nilatag ko na. So, alangan ano yung gantimpalang tinutukoy rito sa 22:12? Hindi ba ito kaligtasan? Sa Apokalipsis, ina muna yung tanong bro, tapusin niyo muna. Moderator. Proceed lang sa buong tanong daw bro, Erwin. Ang tanong ko rito sa Apokalipsis 22:12, ano yung gantimpala rito? Kaligtasan ba o hindi? Hindi. Hindi gantimpala. Kasi nga ang kaligtasan so sabi nga sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, yung kaligtasan ay regalo ng Diyos. Hindi siya iba yung reward. Medyo napuputol, moderator, hindi ko na nakuha yung mga Ganito bro, ulitin ko yung tanong, hindi ko na ganito. Ang tinatanong ko rito, ito bang gantimpala rito sa 22:12 ay kaligtasan ba o hindi? Hindi nga. Hindi daw bro. Patungkol yan sa gawa ng tao na may reward. Iba yung reward bro sa gift. Kasi yung gift kasi, yung kaligtasan natin, akala ko naniniwala kasi Ephesians chapter 2, 8 and 9. Ang kaligtasan dyan ay biyaya, regalo ng Diyos. Hindi reward. Kasi kung reward yan, sabi sa Romans chapter 4, hindi may utang ang Diyos sa atin. Kung ganun. Next question.
Sabi mo, magkaiba yung regalo sa reward. Yes, magkaiba yun. Kasi kapag reward bro, kailangan kitang turuan. Kasi yung reward bro, based yan sa performance mo, kung ano ang ginawa mo. Yung regalo kasi, regalo yun, libre. Bigay ko sa'yo. For example, regaluhan kita bro. Sasabihin ko ba na, reward yan ha, kasi mabait ka, ito yung reward mo. Hindi. Kapag sinabi yung regalo, libre yan. Bro Erwin? Sige na, baka nag-catch. Hello. Proceed ka sa tanong. Okay na, bro. Okay na. Okay na, okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative sa affirmative. Dako tayo sa kanyang rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live at nandyan si Elmer Chavez. Ang gantimpala ay para sa mga ligtas, ang kaligtasan ay para sa mga hindi ligtas. Ang kaligtasan ay regalo. Palpak na naman ang unawa ng SDA itong dito. Bro, Erwin, nagpi-feedback kasi kami sa iyo, bro. Pwede bang mag-out ka muna, bro, tapos tawagan kita ulit? Sige. Oo, nangyayari yan pag nag-mute saka on. Sige. Ito. Ayan. So, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live kay Alexander Santos. Sumuko ka na, Ruben. Mag-farm business na lang tayo. Shoutout din kay Iggy Boy Kilat. Hindi kasi nila alam kaibahan ng reward at regalo. Pastor Elmer Chavez ng Baptist, ang gantimpala ay para sa mga ligtas. Ang kaligtasan ay para sa mga hindi ligtas. Ang kaligtasan ay regalo. Palpak na naman ang unawa ng SDA. Litong-lito. Shoutout din kay Abela Leonard. Iba daw yung gantimpala na kaligtasan sa gift na eternal life. Aroy, mahalata na sablay na naman ang unawa ni Pastor Amlon sa talata. Ha. Shoutout din mga kapatid kay Erwin de la Cruz. Sabi niya, ituloy mo sa verse 25. Wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Shoutout din kay He Speak. Sabi niya, may matutunan na naman yung mga SDA dito. The Bread of Our Soul. Sabi niya, ano ba yung reward? Pahero? Shoutout din mga kapatid kay Abela Leonard. Sabat po ang hate po nila sa 10 utos ng Diyos. Pero yung siyam, sinusunod naman lahat. Shoutout din mga kapatid kay Emel Alfonso. May work naman din makikita sa OSAS. Yung after ng sinampalatayanan. Shoutout din kay Rolly Mina. Ang sabi ni OSAS Jeramel, trust the finished work of Christ on the cross. Pero hindi naman niya masabi yun. Shoutout din mga kapatid kay John. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa rebuttal ni Brother Erwin ng SDA. Your time start now. Hello. Okay. Ay, sa taglit. Wala. Ayan. Sinasabi, ibabalik ko rito sa sa Efeso 2:8. Inuulit ko rito na yung verse 9 na sinasabi rito na hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Itong statement na to, tumutukoy ito sa pagliligtas ng Panginoon sa cross. Ito ay hindi ang sinasabi ko kasi dito na may bahagi yung tao dito pagka sinunod natin yung utos ng sumampalataya, kasi inuutos tayong sumampalataya eh. Basahin mo sa mga gawa 16:30-31. Sabi rito, ano ang gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Kita mo, dito pa lang meron nang gagawin eh, pastor. May gagawin daw eh. Sabi dito, at sila inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Ito, nagtatanong yung nagtatanong eh. At
kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon, Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sabayan. Kaya dito mga kapatid, merong gagawin yung tao para maligtas. Kaya hindi maitindig ni pastor na walang gagawin ng tao. Sinasabi niya lang yung Efeso 2:8 sa 9. Ayun niya ang liwanag, true faith eh. May gagawin niya yung tao eh. Hindi mo pwedeng mapa sa kanya yung kaligtasan kung hindi siya sasampalataya. At yan ay maliwanag na paggawa. Kaya nga ang sabi rito, tinatanong, ano ang gagawin ko? Tinatanong niya yung Panginoon. Ano ang gagawin ko? Yan ba'y hindi maliwanag? Yan ba'y malabo sa'yo, pastor, na merong talagang gagawin ng tao para siya'y magkamit ng buhay na walang hanggan? Sinagot siya ng Panginoon, ang liwaliwanag. Oh? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Ang tanong na lang dito, pastor, itong inuutos na pananampalataya, ito ba'y galing sa Diyos o sa tao mismo? Siyempre, ako naniniwala ako na sa tao to. Kasi bakit niya pa iuutos kung galing din sa kanya yan? Na sumampalataya ka. Pangalawa, kung hindi sa tao yan, bakit pa may freedom of choice? Kaya nga tayo namimili. Kaya nga ang tao binigyan ng freedom of choice para siya ay makapag-desisyon kung gusto niya bang maligtas o hindi. Kasi ang Panginoon gusto lahat maligtas ang tao. Kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay maligtas. Pero kapag ang tao ay hindi sumampalataya, hindi siya maliligtas. Kaya maliwanag na mayroong gagawin ng tao at yun ay sumampalataya sa kanya. Kaya nga sa Efeso 2:8 na sinasabi mo, true faith, merong requirement ni true faith, may gagawin yung tao. At yung gagawin na yun ay yung sumampalataya. Kung galing din pala sa Panginoon yung pagsampalataya, ba't niya pa inuutos? Asan doon ang freedom of choice. Kaya nga ito inuutos, merong gagampanan yung tao. Kailangan niya tong sumunod. Kailangan niyang sumunod na sumampalataya siya. At yung action na sumampalataya ay galing yan sa tao. Hindi po pwedeng galing pa rin sa Diyos. Dahil kung galing sa Kanya, hindi na yan iuutos. Kaya maliwanag dito sa topic na ang kaligtasan ay hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Merong kasamang gawa. Hindi hindi makakatayo yung faith alone eh. Dahil kailangan may kalakip na gawa ang pagsampalataya. Dahil hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ka, ikaw na rin nagsabi na manampalataya pero hindi ka naman sumusunod. Ano yun? Walang ganun. Hindi pwedeng sinasabi mo na sumasampalataya ka pero hindi ka naman sumusunod. Kaya nga sabi dito sa sa 1 John 2 verse 2, sabi rito, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos.
ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kaya dito, Pastor, kapag ikaw ay tumanggap na ng pananampalataya kay Kristo, kinakailangan mo nang sumunod sa Kanya. Hindi mo pwedeng sarili mo pa rin yung susundin mo. Kinakailangan kung ano yung nilakaran ng Panginoon, yun din ang lalakaran mo. Kaya nga sabi dito, sa verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya, ay nararapat din lumakad kagaya ng kanyang paglakad. So dito, maliwanag na merong gagawin yung tao sa kanyang personal na kaligtasan. Hindi ko naman tinututulan yung sinabi niya na yung sa kaligtasan sa cross. Doon talaga walang bahagi ang tao. Pero dito sa inaalok na kaligtasan, kaya nga sabi sa John 3:16, kung ang sino man ay manampalataya, ay hindi mapapama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mayroong gagampanan yung tao at yun yung pagsampalataya sa Panginoon. At itong pagsampalataya nito, hindi ito sa pilitan, hindi ito galing sa Diyos. Dahil iniutos nga niya sa atin Kung inutos niya, alam naman siya rin yung gagawa. Inuutosan niya yung sarili niya, tapos siya rin yung gagawa. Hindi. Dapat, pag nagsabi ng Panginoon na sumampalataya ka, ibig sabihin, ikaw yung pinagagawa niya na sumampalataya ka. Sabi ni Pastor, yun daw pananampalataya sa Panginoon pa rin. Ang Panginoon bang sinasabihan na manampalataya rito para maligtas? Ano yun? Ililigtas niya ba yung sarili niya? Hindi po pwede yun. Sa tao niya yung sinasabi. Kaya yung true faith dito sa Efeso 2:8, ito ay bahagi ng tao, respondo ng tao. Dahil yan ay inuutos, maliwanag yan na inuutos na sumampalataya ka para ikaw ay maligtas. Sana maintindihan nyo ni Pastor, hindi ko tinututulan yung Efeso 2:8 na yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Dahil yung sinasabi doon na hindi ito bunga ng inyong mga gawa, iyan ay pumapatungkol sa ginawang pagliligtas ng Panginoon. Hindi naman yan hindi naman yan after ng ng ginawa ng Panginoon na tinubos niya yung kasalanan So ayun lang. Brother Asya. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa 10 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Pastor Jeramil Amlon ng JOLD. Your time start now. Naniniwala ka ba na naligtas ka sa pamamagitan ng dahil sa biyaya? Yes or no? Yes, naniniwala ako. Sa biyaya tayo naligtas. Wala na? Wala na, yun no. Next question. Next question. Ikaw yung nagtatanong Okay. So dahil naniniwala ka, ikaw ay naligtas sa pamamagitan dahil sa biyaya. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya at verse 9 at hindi sa gawa. Yes or no? Yes, hindi yan sa gawa. Kasi nga yan nga yung yan yung kaligtasan na sinasabi yan yung pagliligtas ng Panginoon. Wala diyan maambag yung tao. Nulit ko na yan kanina yan nga yung nililiwanag. Diyan mayroong misconception. Akala nila itong Efeso 2:8-9 ay after ng ginawa ng Panginoon na pagliligtas.
Ito ay sinasabi dun sa pagliligtas ng Panginoon na na ito'y hindi gawa. So, tama na sasabihin mo ngayon, ikaw ay naligtas sa biyaya, hindi dahil sa iyong gawa. Yes or no? Yes, sa biyaya ako naligtas. Okay, dahil ang sagot mo ay yes at hindi sa gawa, so tama na sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Yes or no? Tama nga, sa biyaya naligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Wave ko na yung tanungan ko. I-wave ko na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Sabi ni Elmer Chavez, yes daw na hindi sa gawa. Ano ba talaga ang pinaglalaban mo, Erwin? Shoutout din kay Edgar Mandresa. Good evening po mga kapatid. Kung mga Adventist, happy Holy Sabbath po. Shoutout din kay Westlake Tire PH mga kapatid. Dito din kay The Bread of Our Soul. He speaks Titus 3 verse 5. Shoutout din kay Ryan J. Cascara. Hi nako SDA. Shoutout din kay Ruben Ankilada. Pag nag-worship sila Jeramil, nagigitara yan, gumagawa. Shoutout din kay Westlake Tires. Jeffrey Opong, biglang naging SDA ang stand ni Jeramil Amlon. Shoutout din kay Rolly Mila. Osas Jeramil, walang nakasulat na faith alone sa Ephesians 2:8. Sabihin mo kung ano yung finished work of Jesus on the cross na kung saan doon nakatuon ang faith alone mo. Shoutout din mga kapatid dito kay Emmy Alfonso. Kaya nga dapat nilinaw ang topic kung total wala ng works after sumampalataya. Abila Leonard, beginner lang yan sa live kaya medyo hindi sanay sa live debate. Masasanay din yan. Shoutout din kay He Speak, kaya nga tinapos niya kasi walang makakagawa. Susunod na noon sa lakad ng Panginoon. Hi, shoutout din mga kapatid dito sa ating Elmer Chavez, sabi niya knockout ka agad ang SDA, kawawa naman. The Bread of Our Soul, sabi niya ang gulo ng affirmative. Shoutout din kay Pastor Alexander Santos, confirm na confirm, hindi sa gawa. At Edgar Mandresa, good evening po mga kapatid. So, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa final conclusion. Bilang negatibo na salvation is by grace, through faith alone. Brother Erwin ng SDA, 5 minutes, your time start now. Ayan, inuulit ko po mga kaibigan, yung Efeso 2:8, wala talagang ang pinatutungkulan dito na walang bahagi ang tao sa kaligtasan ay yung sa ginawa ng Panginoon na pagliligtas. Doon talaga yung walang maliwanag na walang bahagi doon. Dahil dugo ni Kristo ang nakapagliligtas. Pero after na tinubos na tayo sa kasalanan, merong ipinapagawa ang Panginoon, sumampalataya ka. Kaya nga ang requirement dito sa Efeso 2:8, through faith. Matatamo mo yung biyaya na inaalok ng Panginoon is through faith. Yung bang salitang true faith, hindi ba gawa ng tao yan? Kaya nga inuutos sumampalataya ka. Gawa yan ng tao. Sa tao yan, sa tao. Dahil kasi may freedom of choice ang tao. Pwede siyang hindi sumampalataya, pwede rin hindi siya sumampalataya at pwede rin sumampalataya. Nasa kanya na kung anong pipiliin niya. Kaya nga yan ay requirement through faith. Yun din yung tema ng John 3:16, mga kaibigan, na kung ang sino man ay sumampalataya, hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Ibig sabihin, merong gagampanan yung tao para matamo niya yung kanyang kaligtasan. At yun ay sa pamamagitan ng pagsunod sa utos na ikaw ay sumampalataya. At maliwanag naman doon sa mga gawa 16:30-31, ang sabi diyan, nagtatanong yung isang tao kung paano daw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ano daw yung kanyang gagawin. May gagawin pala Sinasabi niya wala daw gagawin. Ang sabi dito,
at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sabayan. Dito mga kapatid, talagang merong gagampanan yung tao. Yun ay ang pagsampalataya. At yung pagsampalataya na yon ay gawa yun ng tao at hindi sa Diyos. Dahil inuutos ng Diyos sa tao yun at hindi sa Kanya. Kaya nga hindi sa Diyos yun eh. Dahil inuutos niya sa tao. So yun lang mga kapatid. Mga kaibigan, na hindi napatunayan na faith alone. Hindi niya napatunayan na hindi kailangan ng gawa para magtamo ng buhay ng walang hanggan. So dito sa mga nilatag ko sa James, ay maliwanag dito na sinasabi na nakita ninyo na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ilang oras ba, bro? One minute, 36 seconds. Ayun. Sige, okay na yan. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. At dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan mga kapatid, na salvation is by grace through faith alone. Pastor Jeremy Amlon ng GOLD. Your time start now. Okay, magandang gabi po mga kaibigan. So, sabi ko nga sa inyo, kung makipag-debate kayo, paghandaan nyo, tapos dapat may energy. Nakakaantok, inaantok ako eh. So, mga kapatid, finish ano? Kaninang sa first, sa cross-examination ko kanina, sinabi niya, pinapili ko siya eh. Ano ba ang mababasa dyan? Faith alone o faith lang? Kasi tama naman talaga siya. Na ang mabasa doon ay faith lang talaga. Hindi faith alone, faith lang. Na trick ano? Kasi tama naman. Kasi ang salvation by grace, ang mababasa lang talaga doon para makamtan yung kaligtasan na biyaya ay faith lang. Wala nang faith alone, pero faith lang ang nandun. Nakuha nyo? Gamitan kasi natin ang utak. Kaya ganito, lilinawin natin. Kasi nalilito kasi kayo sa kuan eh, sa aral patungkol sa faith alone. Ganito 'yan. Sa pagtanggap ng kaligtasan, ang response natin doon ay faith. True faith. Walang gawa, hindi sa gawa. Hindi wala tayong ginawa, faith lang. Kaya nga faith alone. Tapos nung naligtas na tayo, ibang usapan na 'yon. Dito litong-lito yung mga kuan mga SDA. Kasi yung result na faith mo, yung gumagawa ka na, kasi nga ligtas ka na. Wala na yung kinalaman para maligtas ka. Sa pagkamit ng kaligtasan, faith lang, faith alone. Kasi nga hindi sa ating gawa. Ligtas ka na, gumagawa ka na, kasi ligtas ka na. Ephesians 2:10. Ay, ano naman ang logic nyo? Ang hina ng logic, napakalayo. Kaya nga, faith alone yung kaligtasan, kasi nga, true faith lang. Faith alone. Lang eh, nag-iisa. Kapag sinabing wala ng iba, for example, I am alone here. Tapos tatanungin mo, sinong kasama mo? Alone nga eh, ako lang isa. True faith lang yung pagtanggap sa kaligtasan. Matapos ka maligtas, yung gawa na yun ay resulta na yun sa buhay ng isang ligtas. Hindi, di ba? Napaka utak yung gamitin natin mga kapatid. Yan ang problema sa inyo. Simple analyzation, hindi nyo alam. O sino magpa-Bible study sa akin dito? Ipa-only question ko pa, mga SDA. So, willing po ako mag-Bible study. Tapos magtanong kayo sa faith alone. Hanggang saan ba yung alam nyo sa faith alone? So, hinahamon ko dito si
Yung mga galing nyo, si Amican, yung mga ganun. Sila Thompson. Kapag may maghamon pa sa akin dito na kagaya ni Erwin Biloso, bahala na kayo. Kahit patayin nyo pa ako, ayaw kong lumaban dito sa susunod. So, hindi bagay sa inyo ang ganitong mga debate. Pasensya na kayo kung medyo disappointed ako eh. Talagang disappointed ako. Kasi ako, every debate, pinaghahandaan ko yan. Tapos ganitong debate lang ang mangyayari. So, sana sa susunod, pag-aralan nyo yung titindigan nyo. So, kapatid, we are saved by grace through faith. Kasi, sumampalataya tayo doon sa ginawa niya para tayo ay maligtas. Yung response natin doon sa binigay ng Diyos ay through faith and not of works. Kaya, faith alone. Yung gawa na yon, matapos akong naligtas, kasi natanggap ko na yung kaligtasan, yung gawa na yon na resulta ay bunga na yon ng kaligtasan. Kasi may faith ka. Oh. Yung result ay iba yon para makamtan yung kaligtasan. Utak nga gamitin. Utak. Kapag sinabi resulta, yung gawa sa faith mo, ibig sabihin nun, tapos ka na naligtas. Ay nako, babatukan ko yung ulo nyo ngayon. So, mga kapatid, ganito lang yan. Oh. Inahamon ko si Jeffrey Opong. Mag-debate kami, siya lang magtanong. Kakasa ka ba, Jeffrey Opong? Ikaw lang magtanong. Oh. Ikaw lang magtanong, mag-debate tayo, ikaw lang yung magtanong. Ako hindi na ako magtatanong, ikaw lang. So, kung kakasa si Jeffrey Opong. So, mga kapatid, maraming salamat. Ang gusto ko lang naman sana ay maintindihan nyo na ang kaligtasan talaga ay biyaya, bigay ng Diyos sa pamamagitan kay Jesucristo na namatay doon sa cross para sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Makakamtan yon sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi dahil sa ating mga gawa, dahil wala tayong magawa para maligtas. So maraming salamat and God bless. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between JOLD and Seventh-day Adventist, mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. Meron tayong 234 na nag-comment, mga kapatid. At nahin natin si Pastor Jeremel. Pastor, salamat. Okay, maraming salamat pa din sa paghahamon ni Bro Erwin. At least na nasubukan niya rin paano talaga makipag-debate. Actually, second time niya na. So, kasi sabi niya, namamaster na niya raw yung topic ng faith alone. So, kaya tinanggap ko yun. Maraming salamat pa rin sa hamon mo. At saka kay Bro Russia sa Russia TV. Patuloy po tayong sumuporta sa ating programa. Tulungan natin si Bro Russia kasi dito naihayag natin ang ating aral. So, hinahamon ko po dito si Rolly Mina kasi nagpa-flooding to sa comment section ng kahit yung anak ko nagko-comment doon. So, dito aral lang tayo, walang personalan. Kung gusto niyo makipag-usap sa akin, willing po ako. Tatanggap po ako ng hamon kahit sino po sa inyo. Maraming salamat sa lahat. Okay, at Brother Erwin Veloso, pasalamat ka din, bro. Ayan, maraming salamat sa programa mo, Brother Rush. Hindi naman naitindig ni Pastor yung utos na sumampalataya ay hindi ba yung gawa ng tao o hindi niya naman yun natibag eh. Kung gawa ba ng tao o hindi, yung sumampalataya ka. Salamat. Yun lang, brother. Thank you din, Brother Erwin. So, Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagpumoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Pastor Jeremel Amlon ng GOLD, mga kapatid. Ang daming debate niya dito, lalong-lalo na sa mga ganitong topic. At syempre, yung ating bagong kaibigan ngayon, si Brother Erwin, mga kapatid, pwede nyo silang hamunin at gamitin nyo ako as a mediator sa iyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV, mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates, at yung aking profile, mga kapatid. Paki-follow na lang ako. At syempre, sa dalawang ito, si Pastor Jeremel Amlon, meron siyang mga live din, mga kapatid, mga posting din. You can visit yung kanyang profile, you can PM him directly. At dito din kay Brother Erwin Veloso, pwede din, mga kapatid. And I hope meron din akong konting message, mga kapatid, kasi sa aming mga debater merong ganyan.
I hope na maging ano tayo, maging meron tayong limit mga kapatid ba, kasi same din personal Facebook ko kasi to, same din kay Pastor Jeraville. So nananawagan din ako na pag for example patungkol sa family or something, wag nang mag-comment ng ano, parang for example pangit pa or kung ano man sa debate. Kasi ayun na nga, parang maglalagay din tayo ng mga limit sa mga debaters. So I hope mga kapatid makuha yung mga message na yun, kasi same din sa akin mga kapatid, nagpo-post ako ng patungkol sa anak ko, sa asawa ko, and naapektuhan talaga din sila pag merong alam mo na mga debate na comment and kung ano pa man. So panawagan yan sa iba mga kapatid. So maraming salamat at this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in